Good morning, good afternoon, good evening mga kahugot. Welcome back to our vlog. And for today's video, I just would like to give my simple analysis why Chocomocho is reigning. No? Number one ang Chocomocho ngayon this conference. For how many years? No? For how many years ang Chocomocho, kung hindi second to the last, nasa pinakahuli na talaga or nasa pang-pito, pang-anim yung kanilang mga position or ranking. But just this year, last year, no, maganda ang takbo ng kanilang mga laro at nakapasok na sila sa finals. So nag-end sila ng silver last conference, and then ngayon number 1 sila sa ranking. So perhaps sure na yan na makapasok sa semifinals. Hindi natin alam kung ano yung position nila sa finals, kung silver pa rin ba or mag-gold sila or mag-silver. So malalaman natin yan soon, but I will just give you my short or simple analysis why nangyari ang ganito kagandang resulta ng karera ng Chocomocho. So prior pandemic, talagang sinubaybayan na namin itong laro ng Chocomocho. It's because isa sa mga kababayan natin na si Dina Wong nakasali sa team. Again, kababayan namin si Dina Wong ay nasa Minganilla, Cebu, and then kami talagang same lang talaga ng barangay or municipality. Excuse me. So, sinuportahan namin yan, and then halos lahat ng mga games ng Chocomocho talagang present kami, tinitingnan namin. So, ito yung analysis ko dyan. Why maganda ang takbo at resulta ng kanilang mga games? It's because of CC Rondina. Yan, number 1. Itong nasa natin, magandang background, no? Sa CC Rondina. Pangalawa si Tang Ponce. Pangatlo of course, yung kanilang bagong coach si Dante Alensonorin. At pang-apat naman ay yung buong team na talagang nag-cope up, nagsumikap na maging effective din sila sa kanilang mga role na ginagampanan bilang players, no? Mga middle blockers, talagang maganda na ang mga laro. From mga spikers nila, no, especially sa libero na si Tang Ponce, talagang winawadwad every game, talagang minsan lang palabasin si Tang Ponce. At saka kung napansin niyo si CC Rondina, hindi ko nakitang pinalabas, talagang nandyan siya palagi sa game. Yun yung observation namin. So prior sila nagka-silver last year, last conference, dumaan muna sila sa first nila na game, which was invitational game. And if you can remember, sa game or sa conference na yon na invitational, hindi nakapasok sa semis yung Chocomocho. Pero si Dante Alensonorin na yung kanilang coach, at nandiyan na rin si CC. However, wala silang place sa semis, hindi sila nakapasok. Pero maganda yung laro nila, maganda yung kanilang kumbaga takbo ng kanilang mga games. So napansin yan siguro ng management or kung sino man yung namumuno sa kung sino yung ipadala pang international na mga players natin. So, napili, dahil sa magandang improvement ng kanilang mga games, napili ang Chocomocho na ipadala sa Thailand ba yun or Vietnam? I guess, Thailand. At last year yun, after ng invitational conference, pinadala sila. At nag-play sila ng bronze, naka-bronze medal ang Chocomocho. So, with that said, tumaas yung moral ng team, at the same time, kumpiyansa nila sa sarili. At napansin niyo na talagang nakitaan ng potential si Tang Ponce, at mula noon talagang nandiyan na siya palagi sa games, at talagang maganda yung kanyang mga ginagawa sa court. Talagang sakop lahat ni Tang Ponce yung court, at maganda yung resulta. So, with that said, nagkaroon sila ng magandang resulta sa international na yon. Then, pagbalik nila, last year pa din, All Filipino Conference naman, at dyan, nagkaroon ng place ang Chocomocho ng silver sa finals. At ngayon naman, this year, first rank or number 1 sila sa ranking ngayon, at sure na sure sila makapasok sa semifinals. And for sure, pasok sila sa finals kasi nakita mo naman yung laro ng Chocomocho. But I'm not sure kung mag-gold ba sila or mag-silver pa rin this conference. So, ano naman yung na-observe niyo dyan mga kahugot? Bakit maganda ang resulta ng Chocomocho at maganda yung kanilang mga laro ngayon? Again, sa akin is kapag may dalawa, isa na maipasok sa team na napaka ganda ang laro, at saka talagang magaling, no? Or nandyan yung puso sa laro na yun, halos lahat ng kasama niya for sure ay mag-cope up, improve, at saka mahiya sila na hindi nila gawin yung tama yung kanilang mga ginagawa, pag-receive, yung pag-spike, especially sa pag-set. So, yung napansin ko, nag-improve sila in a sense na na-encourage sila sa spirit, sa presence ni CC,
ni Tang Ponce, and at the same time sa kanilang coach na si Dante Alisunurin, na for sure, because of their new system na training nila, nandyan na yan, pero yun talaga yung nakikita ko, yung bang motivation ng isang Sisi Rondina, at of course yung kanyang puso na talagang gusto niyang ipanalo halos or lahat ng kanilang mga games. Kung kayang ipanalo lahat, talagang gawin ni Sisi Rondina. Makita mo naman sa kanyang mga laro na halos walang walang time out, I mean walang substitution, no? Hindi sila substitute, si nandyan palagi, at yun yung nakita kong talagang key na talagang magkaroon sila ng magandang position this conference, either gold or silver lang. Nandiyan lang tayo sa gold or silver, and yeah, excited tayo dyan.